Hi guys, meron na naman tayong question na sagutin. Itong question natin ay nanggaling kay MJ Fernandez. Ang sabi niya dito, paano po ba malalaman kung ang non-copyrighted yung music na ginamit at licensed music siya, lalo na sa tulad kung bago pa lang sa pagre-reels. Kahapon nga po yung reels ko nakita ko sa alert sa support inbox kasi dahil sa music na ginamit ko. Dito guys, hindi talaga natin malalaman, no? Sa lahat ng mga suggested music dito ni Facebook, ayan po ay iwasan ninyong gumamit dito guys. Ayan po ay hindi ko talaga siya sinasuggest dito sa inyo na like kunyari gumawa tayo ng reels, wala pa kayong audio na ready, no? Kunyari gumawa kayo ng reels and then mag-apply na kayo ng music tapos maghanap kayo dito sa suggested audio ni Facebook. Yan guys ay hindi ko talaga siya sinasuggest kasi hindi natin alam kung aling mga music dito ang safe gamitin. So, ang ginagawa ko or ang sinasuggest ko dito sa inyo, much better na ito yung paraan na gawin ninyo. Like kunyari, nag-scroll kayo dito sa inyong timeline. And then, nagustuhan ninyo itong audio. So, kung nakikita ninyo, ang creator na gumamit itong audio, pag may advertisement na lumalabas sa kanyang video, so meaning monetized po ang video na ito. So, ito yung isang paraan na malaman natin na safe pa siyang gamitin. Kasi hindi rin natin alam guys kung ito po ay naka-license pa, no? Kasi nga si Facebook lang yung nakakaalam niyan. So, either lang kung may gagamitin tayong tracker, no? So, ngayon, ay ang pinaka-safe ay yung pag nag-scroll kayo dito sa inyong mga timeline, pag nanonood kayo ng mga reels video ng mga kapwa content creator, pag merong mga ads na lumalabas, meaning, ayan po ay monetized video. So, itong audio, pwede ninyo yan siya guys, use audio ninyo. I-click lang ninyo itong use audio dito na side, no? Tapos, gawan ninyo ng content or di kaya i-save ninyo. Pero may mga audio na hindi po ninyo ma-save. Yan po ay pag ginamit ninyo, dapat gumawa kayo ng video right away. Pero kung yan po ay hindi ninyo alam, like kunyari, nagustuhan ninyo ang music na ginamit ko dito. Tapos, hindi ninyo alam kung ano yung gagawin ninyo ba na klase ng video. Ang gawin lang ninyo guys, ay use audio lang ninyo ito. Tapos, mag-record kayo ng sarili ninyo kahit, basta mag-record lang kayo na nakaganon lang, no? Until na ma-save ninyo itong audio. Ngayon, wag ninyong i-upload kasi nga, di ba, hindi pa kayo ready sa paggawa ng content. Kasi nga, para lang na ma-save ninyo itong audio, no? Or para lang na ang audio na ito ay i-keep ninyo para gagamitin sa susunod na pagko-content. So, ang gawin ninyo ay wag ninyong i-upload. Yung gawin ninyo, i-save ninyo sa inyong draft. Tapos, pag ready na kayong gumawa ng content ninyo, ng video, no? Ayan ay punta lang kayo sa inyong draft. Tapos, i-reshoot ninyo guys. Pag merong option dito na reshoot, so yung audio na mag-a-appear dyan, yung audio na sinave mo, no? Tapos, i-reshoot mo siya para makapag-record ka ng sarili mo. Para, yan po ay magamit mo yung audio. Yun yung ginagawa ko, guys. Kaya, ang napaka-safe na gawin natin is, itong gagamit tayo ng mga audio na ginamit ng kapwa content creator. Kasi dito natin malalaman, guys, na safe po. Yes, nakaka-encounter din po ako na minsan ay merong advertisement na lumalabas sa kanila. Pero pagdating sa akin ay copyright match po siya. So, gayon pa man, pero same-same lang yung mga, guys, yung mga audio. So, gayon pa man, ay pwede ninyong bawasan, no, yung video clip. Kasi minsan, mas mahaba, doon tayo na huhuli ba, no? Doon tayo na karoon ng copyright. So, mas mainam na at least mga 4 seconds, 5 seconds, up to 5 seconds lang yung paggawa natin ng Reels video. Yun yung ginagawa ko guys. Pag hindi pa ako ready, no, sa paggawa ng aking content, ay sinisave ko muna. Kung walang save button, ito yung ginagawa ko. Mag-record lang ako ng sarili ko ng ganun-ganun lang. Tapos, isave ko lang yan siya sa draft. Hindi ko siya ina-upload kasi nga hindi pa tayo ready, no? Ayan po ay para lang na ma-save ko yung audio. Pag ang audio ay nagustuhan ko. Yun yung nakaplano na nagagawan ko siya ng content and then in my next video, kumbaga. So, yun yung ginagawa ko, guys. Kaya dito, hindi ko po ito sinasuggest ang lahat ng mga music
dito, pag tayo po ay gumawa ng ating mga video, tapos suggested music dito ni Facebook, ayan po ay mahuhulog talaga tayo dyan sa patibong. Even though na ito ay suggested niya, pero marami dito ay mga copyright, may mga copyright issue. So, ang gawin lang ninyo is ito nga yung sinabi ko na pwede ninyong maghanap kayo dito sa inyong mga timeline, no? Mag-scroll-scroll lang kayo. Ang dami ditong mga audio na pwedeng gamitin. At yan po ay dito natin malalaman talaga na safe po siyang gamitin kaysa dito sa suggested ni Mets. Kasi hindi naman lahat dito yung mga sinasuggest niya ay safe natin gamitin yan. Halos dito ay mahuhulog talaga tayo sa patibong dito, no? Kaya ito ay okay lang po siya na gamitin yan pag ikaw po ay hindi naka-turn on ng iyong professional mode. Yung parang pang entertainment purposes lamang. So, okay yun siya gamitin. Pero pag ikaw po ay isang content creator na nag-aim na kumita dito, ay ito po ay hindi po talaga siya safe na gamitin. Kaya, yun lamang madam at sana nasagot ko ang iyong katanungan at ang video kong ito ay nakapagbigay ng tulong at useful information sa inyong lahat guys, sa lahat ng nanonood ngayon. So, pakishare guys at maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits po tayo dito sa ating comment section down below. So, and see you in my next video. Bye!